Magandang gabi mga kamoyski. Meron naman tayong bagong kwento about crime at horror. So itong kukwento ko ay tungkol naman to sa misteryosong pagkawala ng siyam na mga hiker sa bansang part ng Soviet Union. So, isa na natin ang kwento mga kamoyski. So itong lugar na to o itong insidente nito ay tinatawag nilang Dyatlov Pass Incident. So ang Dyatlov Pass Incident ay isang pinakanakakagulat na misteryosong insidente sa kasaysayan ng mundo. Noong 1959, isang grupo ng siyam na hikers ang misteryosong namatay sa Ural Mountains ng Soviet Union. Grabe no, misteryoso. So means merong terrorist or merong kumidnap sa kanila. Hindi natin alam. So tuloy natin ang kwento mga kamoyski. So noong 1959, isang grupo ng siyam na hiker ay biglang nawala doon sa Mountain Ural. Ay ngayon ay Russia na. So dati Soviet Union siya, ngayon Russia na siya. So ilalim ng hindi na maipaliwanag na pangyayari. So ang mga nawala noong panahong 1959 ng mga hikers ay sina Igor Dyatlov. Siya yung 23 years old noong panahong yun. Tapos si Yuri Doroshenko, Lyudmila Devenina, Grigory Revyosko, lahat sila 23, Alexander Kolevatov 24, Sinaida Kolmogorova 22, Rastern Slobodin 23, Nikolai Tebioks Brignoklel 23, at si Semyon Solotaryov 38. Lahat sila ay mga bihasang skiers at mountaineers. Layunin nilang marating ang Otorten Mountains, isang napakalamig at mapanganib na lugar sa Northern Ural Mountains. Noong Enero 1959, sinimulan ng grupo ang kanilang hiking expedition noong Enero 28. Nagkasakit si Yuri din sa mga miyembro at kaya't bumalik siya sa bayan. Isang pangyayaring nagligtas sa kanyang buhay. Ang natitirang siyam ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Grabe no, naglalakbay na sila yung siyam. Swertehan yung isa dahil nagkasakit, so hindi siya natuloy sa paglalakbay. So noong February 1, nagdesisyon silang magkampo sa isang bahagi ng bundok na tinatawag na Kholat Khyalk, ibig sabihin Dead Mountain. Sa wikang Mansi, isang katutubong wika ng Russia. Dapat sana'y babalik sila sa bayan ng Pebrero 12. Ngunit lumipas ang maraming araw at wala pa rin silang balita. Dahil dito, nagpadala ang mga rescue team upang hanapin sila. So noong Pebrero 26, 1959, natagpuan ang kanilang kampo sa gilid ng bundok. Dito nagsimula ang mga nakakagulat na ebidensya. Ano kaya yung mga ebidensya na yun na nakita ng mga rescuer? So ang kanilang tent ay napunit mula sa loob palabas. Senyales na nagmadali silang lumabas. Pangalawa, walang saplot ang karamihan sa kanila. Ilang katawan ay may mga sapatos, ngunit karamihan ay nakasuot lamang ng panloob na damit. Pangatlo, may mga yapak ng niebe na papunta sa kagubatan, ngunit matapos ang 500 meters, naglaho ang mga yapak. Sa pagsunod ng mga yapak, natagpuan ng rescue team ang kanilang mga bangkay at dito nagsimula ang mas maraming misteryo. Grabe no? Bigla na lang silang ano kayang misteryo yung nakita ng mga mga hikers. Kasi nagulat yung mga rescuer eh. Si unang dalawang katawan na natagpuan ay si Krebonesyong at si Doroshenko. Nagtuwan sila sa ilalim ng isang puno, walang saplot maliban sa underwear. May mga sunog sa kanilang kamay, posibleng sinubukan nilang magpainit gamit ang apoy. May bakas ang dugo
sa bibig pero walang sugat na magpapaliwanag dito. At sumunod ay natagpuan ang tatlong katawan malapit sa tent, sila Dyatlov, Slobodin at si Kolmogorova. Nagtagpuan sa iba't ibang distansya mula sa tent. Parang pilit silang bumalik sa tent bago namatay. May sugat sa ulo si Slobodin pero hindi to fatal. So ang apat na natagpuan ang katawan 3 buwan matapos yun, sila Dobini na Tibiox Brioldi at si Lotor Yob at Colette Batub. Natagpuan sa isang ilalim ng ilog. Lalim na 4 na metro, matinding pinsala sa katawan. Si Dobina ay walang dila at mata. Grabe. Ano yun? Parang may cannibal ng ano. Tapos si Tibiox Bregnolel ay may basag sa bungo. Si Lotorabiog ay may basag sa ribs. Ang mga sugat ay hindi gawa ng hayop, sabi ng forensics expert. Yun na, alam na. Parang naipit sila sa isang napakalakas na puwersa. Ano kaya yun? Ano kayang napakalakas na puwersa? Ayon sa mga investigador, ang teorya nila sa niebe, posible raw na may naganap na maliit na avalanche. Kaya't na mabilis silang lumabas ang tent, ngunit walang ebidensya ng malakas na avalanche sa lugar. May haka-hakang inambos sila ng Mansi people o katutubong tribo sa Siberia, pero walang palatandaan ng struggle o sugat sa gawa ng tao. So, infrasound theory. Ayon sa teoryang ito, malakas ang hangin bumuo ng kakaibang tunog na nagdulot ng matinding paranoia at nagkadulot ng panic sa grupo. Sinasabi ng iba na baka inatake sila ng malaking hayop tulad ng Yeti, ngunit walang scratch marks o bite wounds ng mga tao. May mga ulat na may military experiment na ginagawa sa Dyatlov. Pas nung panahong iyon, nakita ang taas ng radiation sa ilan sa kanilang damit. Posibleng na-expose sila sa isang secret weapon test na nagdulot ng kanilang biglang pagkamatay. Grabe. So, possible theory nila is ng mga investigador nagkaroon ng yung testing, parang nag-leak yung experiment nilang radiation or nuclear, sa madaling salita, ganun. So, ayun, na-open ulit yung kaso nung taong 2020 ng Russian government ng administigahan, at sa sinabi nilang avalanche raw ay sanhi ng trahedya, ngunit maraming eksperto ang hindi kumbinsido dahil sa kakaibang kondisyon ng kanilang mga katawan. Ayun. So, ang possible daw na nangyari ron sa Siam ng mga mountaineer ay radiation. Pero pinalabas ng government ng Russia na avalanche daw, pero hindi naniniwala yung mga nag-imbestiga saka nag-ano ng forensic investigation. So ayun yung nangyari siya na mountaineer nung panahon na 1959 dun sa Soviet Union. Ngayon ay Russia na. So sana nag-enjoy kayo sa aking kwento, mga Kamoyski. Mag-upload ulit ako ng bagong kwento sa susunod.